Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto po, mabigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa paghahanap po mga kabida ni Congressman Jay Kong Hoon, ng Zambales kay Vice President Sara Duterte, nakita ko po yung post po, ng unofficial Bato Solid supporters po, mga kabida. Hinahanap po ni Congressman Kong Hoon ito hong si Vice President Sara Duterte sa gitna po ng mga pananalasa po ng mga bagyo, mga kabida, like doon ho sa Cebu, hindi po alam po ni Congressman Kong Hoon na tumulong na po doon ho si Vice President Sara Duterte doon ho sa mga nasalanta po ng bagyo po, at baha po mga kabida, Eto, post po ito ng unofficial Bato Solid supporters po mga kabida 2 days ago. Okay? Ito yung kanilang article po, Mambabatas may mensahe kay VP Sara sa gitna ng pananalasa ng masamang panahon. Pinuna ni Zambales 1st District Representative Jay Kong Hoon ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kalamidad sa nararanasan ng mga Pilipino. This is not about politics. This is about character. Public office is public trust. And trust is built through presence, compassion, and action. If you are not there when the people need you most, then what is your purpose? Wika ni Kong Hoon. Dagdag pa niya, this is about priorities. The Vice President should put the country first, especially in times of crisis. The pattern of neglect is unacceptable. Para bang lumabas po dito sa kanya hong sinabi po, mga kabida, kung totoo man po yung post nitong unofficial Bato Solid supporters po mga kabida, na kumbaga yung priorities po ni Vice President Sara Duterte ay hindi po yung naging o nangyari pong sakuna po, mga kabida sa Cebu, Gaya ng sinabi ko po, si Vice President Sara Duterte andito lang po sa Pilipinas, mga kabida, At in fact, ito, sampal po ito kay Congressman Kong Hoon po, hinahanap po niya ito kung si VP Sara kung nasaan na. Akala siguro niya nasa The Hague, yung nasa The Hague po, ito kung si Davao City Mayor Sebastian Basit Duterte. Siya po yung nakatoka po doon, mga kabida. At in fact, pagkatapos po ng duty po ni Mayor Basit po doon ho sa The Hague, papalit po sa kanya ito hong si Congressman Pulong Duterte, at saka later na po ito hong si Vice President Sara Duterte. So, nung hinanap po ni Congressman Kong Hoon po ito hong si VP Sara, mga kabida, kinabukasan po, okay, kasi posted po ito 2 days ago. So meaning, since Sunday po tayo ngayon, most likely ito po ay naganap ito kung pagtatanong po, o paghahanap po ni Kong Hoon Friday o Thursday, po. So, nung hinanap po ni Kong Hoon, makabida ito kung si VP Sara, kinabukasan po, nagpakita ho si Vice President Sara Duterte. Nandito na po sa Pilipinas, hindi ho nagbiyahe, hindi po pumunta po ng The Hague, mga kabida, Sa katunayan po, ito ipapakita ko po sa inyo, Yan. Picture po yan, mga kabida, ng courtesy call po ng dalawang mga ambassadors, from UK at saka Italy. Okay? Diyan po sa Office of the Vice President. In fact, nagtataka nga ako kung bakit po hindi po kay Pangulong Marcos po makabida nag-courtesy call ito kung dalawang ambassadors po, bakit po kay Vice President Sara Duterte, po? Okay? So, patunay po yan na nandito lang po sa Pilipinas si VP Sara, mga kabida, at hindi po bumiyahe. Tsaka pangalawa po, pagdating ho sa tulong, proven and tested na po yan, mga kabida, ang Office of the Vice President. Kahit po wala po si Vice President Sara Duterte, kumikilos yan. Okay? Gumagalaw yung Office of the Vice President, Okay? Hindi na po kailangan po ng personal po na presence ni VP Sara para lang po kumilos ito kung mga tauhan po ng Office of the Vice President, para tumugon po doon ho sa mga sakuna. Kagaya na lang po sa nangyari po, mga kabida, sa Cebu, Ngayon, itong bagyong uwan po, mga kabida, na nananalasa po ngayon somewhere in Luzon, sa Catanduanes po, mga kabida, most likely, naghahanda na po itong
Office of the Vice President para ho sa tulong doon po sa mga kababayan po natin sa Catanduanes, ano. So it is not necessarily na andyan po si VP Sara. Okay? Pangalawa po, andyan po ang Pangulo eh. Okay? Kumbaga, spare tire lang po yung Vice Presidente, hindi po kailangan po pangunahan po niya ang galaw po ng Pangulo po, mga kabida. Diba? Ang dapat humanguna at magpakita doon po sa mga nasalanta po mga kabida ng bagyo at saka baha, mismo ang Pangulo, hindi po ang Vice Presidente. Bakit po hahanapin po ni Congressman Kung Hoon po, ang Vice Presidente po, ang dapat hanapin po niya ang Pangulo. At dapat tanungin po niya ang Pangulo kung bakit after several days pa po, pumunta ang Pangulo doon ho sa Cebu. Diba? Nangyari po ang baha at saka typhoon, mga kabida. Naglandfall po yan noong November 4 sa Cebu, sa Bourbon, Anong araw po pumunta ang Pangulo po doon, Para lang po mag situational briefing po, mga kabida. Nung Friday lang po eh. Diba? Nung Friday lang po. Ilang araw po, na nangyari po yung baha, dahil ho sa pananalasa po mga kabida, Bagyong Tino. So, dapat si Congressman Kung Hoon, itanong po yan niya kay Pangulong Marcos kung bakit delay yung kanyang pagpunta po ng Cebu, Buti pa itong si Sara Duterte, kahit na wala po, ando na po yung kanyang mga staff. Okay? Namigay na po ng tulong po doon, mga kabida. At saka hindi po appropriate po mga kabida, na andyan po ang Pangulo, uunahan mo pa. Okay? Sa scene ang Pangulo po, mga kabida. Spare tire lang po ang Vice Presidente, Kumbaga, gumagalaw lang po yan behind the scene ang Vice Presidente. Hindi po kailangang gumagalaw yan, na ipapakita po yung kanya hong sarili po sa publiko, po, mga kabida. Okay? So, hindi po katulad ng Pangulo na kailangan ho ang presensya po ng Pangulo, Kasi Pangulo po ng Pilipinas eh. Okay? Para po ma-boost yung moral po mga kabida ng mga tao na nasalanta po mga kabida ng bagyo at baha, kailangan hong magpakita po ang Pangulo. Okay? Hindi ho necessarily ang Vice Presidente, So, anong nangyari po, Nung nakita po ang Vice Presidente po mga kabida na tinanggap ito kong dalawang ambassador, the day after, na lumabas ito pong post po mga kabida, ng unofficial bato, solid supporters po mga kabida, kung saan po ay hinana po ni Congressman Jay Kung Hoon, ito kong si Vice President Sara Duterte. Okay? Di napahiya po, Kung totoo man po itong post na ito, na hinanap talaga ni Congressman Kung Hoon po mga kabida, ang Vice Presidente, malaking sampal po to, kinabukasan po, andyan pala ang Vice Presidente, andito pala sa Pilipinas, hindi pala umalis. Okay? Hindi pala ng ibang bansa po, mga kabida. As I interpreted dun po sa statement, post po mga kabida ng unofficial bato solid supporters po, mga kabida. Ang tanong po ngayon, ito hong si Congressman Kung Hoon, nagbigay na ba ng tulong po, doon po sa Cebu, mga kabida, puna ng puna po, ito kung si Congressman Kung Hoon po kay VP Sara, na dapat bigyan po niya ng priority, ito kung Cebu, kaysa dito ho sa kanya kung travel o biyahe, hindi naman po bumiyahe, andito lang po sa Pilipinas, mga kabida. So, ang nangyari po, nag-backfire po sa kanya, mga kabida, yung kanya kung puna po, sa Vice Presidente po mga kabida, Yan yung problema po pag hindi ka sanay, sa ugali ho ni Vice President Sara Duterte, kung hindi mo talaga lubos na kilala po ang Vice Presidente, Iba kasi yung magtrabaho po si Vice President Sara Duterte mga kabida, napatunayan na po yan, sa kanyang pamumuno po mga kabida, doon po sa Davao City. Yung kanyang style ho, sa pamumuno sa Davao City, dinala po yan niya mga kabida, sa Office of the Vice President. Kaya nga, kahit na po wala ho ang Vice Presidente, gumalaw po independently, ito hong Office of the Vice President, mga kabida. Okay? Hindi po katulad po ng ibang mga ahensya po dyan,
Pag wala po yung kanilang head, ang iba, nagpetiks-petiks lang po, okay? Natutulog po sa pansitan, mga kabida, hindi po nila alam na mayroon na palang nangyari po, sa kanilang paligid. Okay? Hindi po ganoon, Si Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Okay? Kaya next time, okay, hindi lang po kay Congressman Kung Hoon, kundi sa lahat pong mga kritiko po, sa Vice Presidente, mag-research muna kayo bago kayo maglabas po ng anumang statement po, in public. Baka naman po, mapahiya po kayo, Okay? Iba kasi yung magtrabaho si VP Sara, kumbaga, sikreto lang po, palihim. Pag once na bumira po ito mga kabida, siguraduhin talaga niya, na mapapahiya talaga yung bumira po sa kanya, po. Okay? So, next time, lesson learned, okay? More research, bago po muna po, against the Vice President, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.